Nag-e-emote si Yaya Melda habang tinutulungan nito si Laila sa pag-eempake ng mga gamit niya. Maninibago ako tiyak pagising ko sa umaga na wala na ako ipaghahain ng almusal. Hindi na kita mamamasahe kapag sumasakit ang likod mo sa gabi. Yaya, hindi naman ako masyadong lalayo. Huwag ka nga kayong OA. Halos 10 minutes lang ang layo ng townhouse ni Chris dito. Sabi niya, mapapadalas pa rin ako dito. Baka nga sa umaga ay naririto ako habang nasa trabaho si Chris. Kahit na, iba pa rin syempre yung araw-araw o kaya oras-oras ay naririto ka. Bakit kasi hindi na lang si Chris ang lumipat dito? Hindi ho yun papayag. Ma-pride kasi, sabi niya. Napahinto ito sa pagtutupi ng mga damit at saka tiningnan siya. Kailangan mo ba ng naging boyfriend ng Chris na yun? Saglit na nag-isip siya sa isasagot. Bago pa mamatay si Mama Yaya, pagsisinungaling niya. Nakapagtataka lang kasi, kilala kita Iha, open at madaldal ka. Pero itong tungkol kay Chris, saka ko lang nalaman nang ipinagtapat mo ng buntis ka. Bakit kailangan mo pang itago iyon samantalang maipagmamalaki mo naman ang katulad niya? Yaya, masyado kasing mabilis. Kahit ako hindi ako sigurado kung tama ang ginawa ko. Kamamatay lang halos ni Justin. Biglang umilap ang matatag niya. Anyway, huwag na natin pag-usapan yon. Ang importante, nagmamahalan kami ni Chris at nagkakaroon kami ng baby. Nagmamahalan nga kayo, pero bakit hindi ko mabanaag ang tunay na kaligayahan sa mukha mo? Ho? Kilala kita kahit nung bata ka pa, Laila, at alam ko kung kailan ka totoong masaya at kung kailan ka nagpapanggap lang. Nataranta siya. Napatayo na lang siya mula sa gilid ng kama. Kunwari ay may kinuhang damit sa loob ng French cabinet para makaiwas sa mapanuring mga mata ng matanda. Ikaw talaga, Yaya? Siyempre naman masaya ako, no? Nami-misinterpret mo lang ang kilos ko. Dala lang siguro to ng paglilihi, Yaya. Hormones ba? Hindi ba agad niya ang pag-uusap ng inlingunin ito? Yaya, sumama muna kayo sa amin ni Chris mamayang hapon kapag sinundo niya ako rito para matulungan niyo ako sa pag-ayos ng gamit ko. Sige, para naman makita ko kung saan ka titira at para alam ko kung saan kita pupuntahan kapag namimiss na kita o kung ano man. Natigilan siya. Mukhang mali ang ginawa niyang pag-iimbita sa matanda mamayang hapon. Patay, paano kapag mapadalas ang biglang pagpunta nila to sa townhouse ni Chris? Paano kung may masagap ang matalas na radar nito tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ng lalaki? Bahala na, naisaloob na lang niya. Dumating sa bahay nila si Laila at si Chris. Magmerienda ka muna, sabi ng kanyang ama. Kagagaling mo lang sa opisina, hindi ba? Opo, tito, tugon ni Chris. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng tito. Saway nito sa binata. Mula ngayon, sanayin mo ng sarili mo sa pagtawag ng papa sa akin. Oho? Sige ho, papa. Good. Naghain ng merienda ang katulong. Nakisalo na rin sila ng kanyang ama sa pagmimerienda. Huwag na huwag mong pababayaan ang anak ko, ha? Anang ama niya rito. Inakbayan niya si Chris. Of course, papa. I'll treat her like a queen. I will make her happy every day of my life. Napangiti ng malawak ang kanyang ama. I'm happy to hear that from you. Don't worry, dadalawin ko kayo ni Laila ng madalas habang hindi pa nag-uumpisa ang pagpusang meeting ng The Evans. At mapapadalas din ang pagdalaw namin dito, Laila, papa. Pagkatapos nila magmerienda, sinimulan na ng dalawang katulong ang pagdadala ng gamit niya sa naghihintay na Star X van ng kanyang ama. Iyon ang napagkasundoan nilang gamitin para minsan lang ang paghahakot ng daladalahin niya. Sasabay na ako sa van, sabi ni Yaya Melda nang lumabas sila ng bahay. Sige, Yaya, tugon ni Laila bago sumakay sa kotse ni Chris. Habang nasa daan na sila, saka niya naalalang banggitin kay Chris ang tungkol sa kanyang kotse. Kailangan ko siguro ipautos sa driver ni Papa na dalhin bukas yung kotse ko sa townhouse mo. What for? May kotse naman ako Oo, pero kailangan ko din syempre yung sarili kong kotse kapag lalabas ako, kapag pupunta ako sa mall, o kaya ipapasyal sa bahay. Sabihin mo lang sa akin kapag pupunta ka sa mall, o kung saan man, at ako maghahatid sa'yo. I can leave the office anytime I want. So okay lang kahit walang kotse mo. Buntis ka at ayoko mapapagod ka sa pagmamaneho. Ano ka ba? 2 months pa lang ang tiyan ko, no? Hindi pa nga halata ang umbok
Kahit na, mas gusto ko pa rin yung nag-iingat ka. Tumahimik na lang siya. May isang bahagi ng kanyang puso ang lihim na natutuwa sa pag-aalala nito sa kanya dahil sa baby nila. Well, okay na yun sa kanya. Nagpa-deliver na lang ng pagkain si Chris para sa hapunan nila. Doon na rin naghapunan si Yaya Melda, pati ang driver pagkatapos ng pag-aayos nila ng mga gamit ni Laila. Nakahinga siya na maluwag dahil hindi na nag-usisa pa ang yaya niya kahit paalam niyang napansin nito na ang aparador na pinaglalagyan ng gamit niya ay wala kahit anumang personal belongings si Chris. Mag-aalas 8 na nang umalis sa mga ito. Nang makaalis na mga ito, nagsimulang kabahan si Laila. Lihim niyang pinagalitan ng sarili. Dapat ay mag-relax lang siya dahil wala talaga siyang dapat ikabahala. Magkahiwalay naman sila ng silid ni Chris at pagsasama nilang iyon ay ang hindi makakahulugan na magsasama sila bilang tunay na mag-asawa. Pero sa isang banda, naisip din niya na ano pa ba ang dapat niya ipag-alala kung sakaling may magitan sa kanila ni Chris intimately. Nangyari na naman ang hindi dapat mangyari sa kanya. At kahit noong unang pagsasama nila ni Chris, nun ka siyang kinabahan o anuman pa. Ngayon pa ba siya makakaramdam ng nerbiyos gayong napatunayan na niyang magpapagkatiwalaan si Chris? Gusto mo ba magkape muna? Tanong nito, tuwang pumasok ito sa kwartong inuukapan niya. I mean, juice or gatas para sa'yo. Gusto sana niyang tagihan ang alok nito, pero pumayag na rin siya. Marami pa kasi silang dapat pag-usapan. May mga katanungan siya na nangangailangan ng sagot. Juice lang? Sa sala niya hinintay si Chris. Nang bumalik ito ay dala na nito ang inumin nila. Thanks, sabi niya nang abutin ng tall glass ng orange juice. Umupo ito sa single chair na katapat ng inuupuan niya. Can I ask you something? Sure. I was just wondering, ano ang kinamatay ng boyfriend mo? Saglit na sumalit ang kalungkutan at pangungulila niya kay Justine. Hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa kanya ang pagkamatay nito. Namatay siya sa hazing. Wala kaming kaalam-alam na sumali pala siya sa isang fraternity sa Maynila. Doon siya nag-aaral. Actually, naibalita yun sa TV. I'm sorry to hear that. Matagal mo na ba siyang boyfriend? Mahigit 1 year na sana kung hindi siya namatay. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, no? Ngumiti ito nang walang kabuhay-buhay. Mahirap kalimutan ang taong minahal mo, lalo't na wala siya ng ganun kabigla. Eh ikaw, anong kinamatay ng asawa mo? Car accident, nahulog sa bangin na minamaneho niyang kotse habang papunta siya sa Baguio. At gaya ng sa late boyfriend mo, naibalita rin niya sa TV. Pagkasabi niya ngumiti ito bago humigop ng kape. Pero tila biglang naging absent-minded ang mga mata nito. Siguro mahal na mahal mo na siya, no? Isang tipid ng ngiti ang itinugon nito sa kanya. Mas masakit sa akin dahil hindi lang boyfriend ko na wala sa akin. Maiksi lang ang pagitan ng pagkamatay nila ng mama ko. I understand how that must feel. Sumimsim siya ng juice at saka tumanaw sa bintana na malapit sa inuupuan niya bago ibinalik ang tingin dito. Anong oras ka nga pala pumapasok sa office? Around 8:30 dapat ay nakalis na ako dito. Bakit? Para alam ko kung anong oras ako gigising araw-araw nang makapagluto ako ng breakfast mo bago ka pumasok sa trabaho. Napangiti ito. You're going to do that? Of course. Talaga? Oo naman, bakit parang gulat na gulat ka at hindi ka makapaniwala? Well, that will look like we're really husband and wife kapag gumigising ako sa umaga at may nakahanda ng almusal sa mesa. Don't you think? Hindi na rin niya napigilang umiti. It's my way of saying thanks dahil hindi mo ako tinanggihan sa ipinagkausap ko sa'yo. You don't need to thank me. May responsibilidad din na naman ako sa'yo. Mas hindi ko matatanggap kung inilihim mo sa akin yan. Umiti na lang siya bilang reaksyon sa sinabi nito. She was very glad indeed. Maagang nagigising sa umaga si Laila mula nang tumira siya sa bahay ni Chris. Dumiretso na siya sa kusina para magluto ng almusal nito. Alas 7 ito magigising at kapag nilalapitan na siya nito nasa kusina ay inihahanda niya agad ang kape nito. Nagsasalo sila sa almusal at eksaktong alas 8:30 ay umaalis nito para pumasok sa trabaho. Sa buong araw na nasa trabaho ito, halos oras-oras ay tinatawagan siya nito sa telepono para kamustahin ito at itanong kung anong ginagawa niya.
Palagi rin itong pinapaalala na huwag niyang kakaligtaang kumain sa tamang oras, saka pinag-iingat siya sa pagkilos sa loob ng bahay. Lahat ng mga simpleng pag-aalala ni Chris ay nagdudulot ng kasiyahan sa puso niya. Everything was going on smoothly. Wala siyang nasisilip na problema. Mabait at malalahanin si Chris. Medyo halata ng tiyan mo, sabi nito isang umaga habang pinagmamasdan siya habang nakatayo siya sa kitchen counter at nagtitimpla ng kape nito. Oo nga tugon niya. Let's go shopping this Saturday. Kailangan mo nang mamili ng maternity dress. Oo, sige. Shopping tayo sa Saturday. Pagdating ng Sabado, maaga pa'y nasa Robinson's Place na sila. Bukod sa maternity dress, namili rin ito ng house dress para sa kanya, pati ng mga flat sandals at iba pang damit na pang-alis. Natawa siya nang kunin nito sa rack ang isang pulang bestida saka lumapit sa kanya. I think this dress will look good on you. Pinasadahan niya ng tingin damit. Cut iyon at medyo tight-fitting sa baywang. Naku, hindi ko na maisusuot yan. 30 na waistline ko. Pwede mong isuot ito kapag nakapanganak ka na. Naku, matagal pa yon. Wag na. I insist, sabi nito. Chris? Shh, napailing na lang siya. Inabot sila ng halos maghapon sa loob ng mall. Hindi magkanda-ugaga si Chris sa kabibitbit ng mga pinamili nila. Akin na nga ang iba, sabi niya. No, kaya ko na to. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa isang pizza parlor at nag-order ito ng family-size pizza. Iyon na ang hapunan nila habang kontentong nanonood ng TV. Kahit na wala na masyadong alam sa gawaing bahay, hindi naging mahirap kay Laila ang gampanan ng lahat ng mga iyon. Lalo pat dadalawa lang sila ni Chris. Sa paglalabay wala rin problema dahil may washing machine at dryer. May vacuum cleaner din kaya hindi siya hirap sa paglilinis. 6:00 ng hapon ay abala na siya sa paghahanda ng pagkain para sa hapunan. Maya-maya lang ipaparating na si Chris. Sinigang na baboy ang naisipan niyang iluto. Tumawag siya kay Yaya Melda at nagpaturo kung paano iyon lutuin. Sana lang ay magustuhan niyo ni Chris. Kasalukuyang binabalatan niya ang labanos ng aksidente dumulas ang kutsilyong hawak niya. Napasigaw siya nang makitang dumudugo ang kaliwang hinlalaki niya. Shit! Sambit niya. Nataranta siya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naiiyak na umupo siya habang nakatingin sa nahiwang daliri. Iyon ang eksenang nadatnan ni Chris. Lumapit agad ito sa kanya. Laila, what up? Natigilan nito nang napatingin sa kanyang daliri. Shit, may sugat ka. Nag-aalalang sabi nito. Binabalatan ko kasi yung labanos. Come here. Inalalayan siya nito sa pagtayo at saka inakay patungo sa lababo. Binuksan nito ang gripot at isinahod doon ang kanyang daliri, saka banay na hinaplos ang sugatang daliri niya. Nang matiyak na malinis na iyon, ay saka siya pinagpabalik nito sa inuupuan niya. Hintayin mo ko rito. Patakulong lumabas ito ng kusina at pabalik niya ay dala nito ang first aid kit. Gagamutin ko ang sugat mo, sabi nito. Naging mabilis ang pagkilos nito. Naglabas muna ito ng cotton ball at binuhusan niyo ng agwa oksinada. Saka ibinayad na idinampi sa daliri niya. Napapikit siya. Ramdam na ramdam niya ang pagsuyo sa bawat paggalaw ng palad nito. Ingat na ingat ito sa ginagawa. Nang dumilat siya at napatitig siya rito, may nabuhay na kung anong kakaibang damdamin sa dibdib niya para sa ama na ipinagbubuntis niya. Isinunod nito ang paghahatid ng betadine at ang huli, tinapalan nito ng bandage ang sugat niya. There, okay na. Anito, saka ngumiti. Mamayang gabi, bago ka matulog ililinisin ulit natin yan. Tumango siya. Maraming salamat, Chris. You're welcome. Tugon nito, saka tumayo. Maupo ka lang dyan, ako na magpapatuloy ng niluluto mo. Wag na, mabilis na tutol niya. Kaya ko namang tapusin yan eh. No, tanggi nito. I'll do it. Ano ba lulutuin mo? Sinigang na baboy. Hindi ako marunong nun. Turuan mo na lang ako kung paano lutuin. Sige. It was one of the nicest, most romantic dinners Laila had ever had. Para sa kanya, iyon din ang pinakamasarap dahil pinagtulungan nila iyon ni Chris. Tiyaya ni Chris sa Palmas del Mar si Laila ng sumunod na linggo.
Isa yung 5-acre resort na nasa baybayin ng dagat. May 3 swimming pool na maaari mag-swimming doon at may mga jacuzzi rin. Pwede mag-relax sa mga guests sa 2 jacuzzi na parang intimate o kaya ay malaking grupo. Bukod doon, marami pang ibang activities ang ino-offer ng resort para sa mga guests gaya ng boating, fishing, billiards at table tennis. Nang mag-check lang in sila, ay tumutol na agad siya nang kumuha ng isang silid si Chris. 1 suite na lang ay i-occupy natin, sabi niya. Kumunot ang noon nito. Sure ka? Ngumiti siya. Nakakalungkot naman kung mag-isa lang ako sa room. Boring, kumuha ka na lang ng suite na may 2 kama. Deal! Ang Marbella Suite ang kinuha ni Chris. Isa iyon sa 4 na premier suites ng resort na nagkakahalaga ng halos 5,000 piso sa isang araw. May 2 malaking kamang suite na iyon, may living room at kompleto sa gamit. Sana lang ay hindi tayo magkailangan kapag magkasama na tayo sa iisang kwarto, sabi ni Chris habang nilalabas nila mga gamit nila mula sa kanya-kanyang backpack. Mahigit 2 weeks na tayo magkasama sa bahay, Chris. Relax na akong kasama ka, no? I'm glad to hear that. And don't worry, hindi naman kita gagasain. Nakangisim biro nito. Over my dead body. Natawa siya. Unless gusto mo pa magpa-rape sa akin, patuloy na pagbibiro nito. Feeling ka dyan, aniya, saka pinatirik ang mga mata. Nagtawanan na lang sila. Para kay Laila, masasabi niyang matalik na kaibigan niya si Chris ngayon. Natutuwa siya sa friendship na nabuo sa pagitan nila. Sa nakalipas sa 2 linggo, naging maayos ang lahat sa kanila. Walang pasakitan ng damdamin na nangyari. Halatang enjoy sila sa company ng isa't isa. Alam niyang magiging maayos ang lagay nila hanggang sa makapanganak siya. And she was really happy for that. Wala na siya may rereklamo pa. Pagkatapos sila mag-lunch sa restaurant na nais nila, sa loob mismo ng resort ay nagkayayaan silang maligo sa pool. Nauna ito nagbihis ng damit pampaligo. At pagkalabas nito ng banyo, lihim na humanga si Laila sa kakisigan nito. Makipot ang swimsuit trunk na suot nito at nagmumutok ang muscle sa mga hita nito. Hindi lang muscle sa nagmumura, Laila. Pilyang sabi niya sa sarili. Pati yung gusto yatang maghormentado. Namula mga pisngi niya nang mahuli siya ni Chris na nakatitig siya sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nagpatay mali siya na lang siya at diretsong pumasok sa loob ng banyo. 2 ang dala niyang swimsuit, iyong mga floral design ang napili niyang isusuot. Ilang beses niyang sinipat ang sarili sa salamin. Kahit nahalata ang umbok ng kanyang tiyan, may figura pa rin naman ang katawan niya. Hantada pa rin sa kaseksihan niya. Paglabas niya ng banyo, si Chris naman ang nahuli niyang natulala habang nakatingin sa kanya. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. I'm ready, sabi na lang niya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan na siya sa braso. Let's go then. Ilan pa lang ang mga nanliligo sa pool kaya malayang nakapaglalangoy sina Laila at Chris. Sisi dito, sisi doon ang ginagawa nila. Nang mapagod akmang aahon na si Laila nang mapansin niyang wala sa paligid si Chris. Nagtaka siya at saka nalilitong iginala niya ang tingin sa paligid. Nagulat na lang siya nang biglang dakmain nito ang kanyang mga binti. Napatili siya. Mabilis na lumutang ito mula sa ilalim ng tubig. Bulaga, sisinghalan sana niya ito pero naumid ang kanyang dila nang mapatitig siya rito. Napipis siya sa kagwapuhang lumitaw sa kanyang harap. Lalo pa ito naging sexy sa paningin niya ngayong wet look ang hair roads. Gumagawa ng landas ang tumutulong na tubig mula sa ulo nito patungo sa magkasulong digdig nito patungo sa ibabang bahagi ng katawan nito. Naging erratiko ang tibok ng puso niya nang mabatid na nakahawak na pala ito sa kanyang baywang. Noong mga sandaling iyon ay wala na siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding init ng nanunulay sa kanyang balat dulot ng kamay at titig ni Chris sa kanya. You look even more beautiful when wet, nakangiting sabi nito. Ikaw rin, nalingaling itugon niya. Tumawa na lang siya. Bolero, and you have such a nice laugh. I think you should try to laugh more often. Minsan kasi napapansin ko na seryoso ka at laging malalim ang iniisip. Para kang palaging tense. She chose not to comment on the statement. Paano ba niya sasabihin dito na imposible para sa kanya na mag-relax sa presensya nito?
Hindi ko masisisi ang sarili ko kung mahalikan kita nang wala sa oras. Sabi nito. Nataranta siya. Naku Chris ha, huwag mong gagawin yan. Kinakabahang saway niya rito. Why not? May mga tao oh. Pumakas ang amusement sa mga mata nito. Kapag Kwan ay inalis nito ang isang kamay sa kanyang baywang, tila intensyong pag-alabi ng kanyang damdamin nang gumawa iyon ng landas patungo sa kanyang mga labi. I counted them, sabi nito. 7 people at karamihan ay foreigners pa. They won't care kung makita nilang hinahalikan kita. Pagkasabi niyon ay tuluyan ang inilapit nito ang mga labi sa kanya. Pakiramdam niya ay nabuhay ang bawat himaymay ng kanyang laman hanggang sa mawala ang kanyang inhibisyon sa katawan. Tinugon niya with the same intensity ang halik nito. Hindi na niya namalayang nakakuyampit na pala mga kamay niya sa batok nito. Naghalikan sila na parabang sila lang dalawang nasa mundo. Kung hindi pa nila narinig ang tinig ng mga teenager na papalapit sa pool, hindi sila maghihiwalay. Langoy ulit tayo, sabi ni Chris sa kanya. Nakahinga siya na maluwag. Ayaw pa niyang humarap na matagal dito dahil sa katatapos lang na halikan nila. Kunwari ay buhos na buhos ang atensyon niya sa paglangoy. Pero laman pa rin ang isip niya ang nangyaring iyon sa pagitan nilang dalawa. Kinagabihan, niyaya siya nito na mag-dinner din sa kalayuan na restaurant. May mga nakahilera doon ng mga restaurant. Nagtungo sila sa nagsisilbi ng masarap na chicken inasal. Sana isang araw ay pagluto mo ako ng ganito, sabi nito habang kumakain sila. Sure, marunong ako magluto niyan. Pwede tayo magluto sa likod bahay. Good, nito pagkatapos ay ngumuya at lumulod bago muling magsalita. Is this your first time here, Laila? Hindi, maraming beses na ako nakapunta rito. With Justin? Tanong nito. Well, nakasama ko na rin siya dito, pero sina mama at papa ang madalas kong kasama. Every month kasi, sinisiguro ni papa na nakakapag-relax kami. At dahil mahilig ang tatlo sa tubig, madalas ay beaches kami pumupunta. I see. Third time ko rito. First time ay nung ilang araw pa lang ako dito sa Bacolod. Nakita ko website nila. Pumunta agad ako dito. Ang sumunod naman ay kasama ko sina Gerald at Minerva. Teka nga pala, nabanggit mo na 1 taon ka nang gagraduate ng college. Ano? Oo. Anong course? Business Management. That's good. Siguro isang araw ay pwede ka magtrabaho sa WSM. Kapag pwede ka na magtrabaho. Why not? That is, kung friends pa rin tayo by then. Natigilan nito. Bakit naman nasabi mo yan? Kasi hindi ba ang usapan natin pagkatapos kong mga nakiyaalis na ako sa poder mo? Halatang hindi nito nagustuhan ang narinig mula sa kanya. Tuloy nitong binitawan ng hawak na kutsara tinidor, saka siya tinitigan. So, talagang desidido kang gagawin mo yon? Ayoko namang maging burden sa kahit na sino, Chris. May sarili ka namang buhay. Huminga ito ng malalim at matagal na tila pinag-isipan ang susunod na sasabihin. Sa ngayon, ayaw ko munang pag-usapan ng bagay na yan. I just want to enjoy being with you. At excited na ako sa paglabas ng baby natin. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa paghihiwalay dahil mahaba pa ang panahon magkakasama tayo. Deal? Ngumiti siya. Okay, deal. Napangiti na rin ito. Pagkatapos mag-dinner, naglakad-lakad muna sila sa tabing dagat. Kung hindi pa nakaramdam ng ginaw si Laila, baka hindi pa maisipan ni Chris sa bumalik na sa kanilang suit. Tila ba iniiwasan nito na mapagsolo sila sa loob nito? Bakit kaya? Naitanong niya sa sarili. Dahil kaya tulad ko ay natatakot din siya na baka hindi na naman kami makapagpigil at mangyari na naman ang katulad na nangyari sa pool kaninang tanghali. Pagbalik nila sa kanilang suit ay nag-shower siya. Nang matapos siya ay sumunod agad si Chris. Pumasok siya sa kama niya habang nasa loob pa ito ng banyo. Naka-night gown na siya at walang suot na bra. Nakasanayan na niya kasi na hindi magsuot ng bra kapag natutulog. Nang lumabas ng banyo si Chris ay naka-boxer shorts at puting sando na ito. Anong oras na? Tanong nito. Past 11 na. Aba matulog ka na. Hindi ka pwede magpuyat. Oo nga. Sige. Good night. Good night. Maya-maya lang ay humiga na ito sa kama nito. Tumagilid siya para hindi niya makita ang kama nito.
Usually, mabilis siya nakakatulog, pero kung bakit ng gabing iyon ay napakilap na sa kanyang antok. Sariwang-sariwa pa rin sa kanyang halik na pinagsaluhan nila ni Chris sa pool. Kapag naiisip niya iyon, bigla nagiinit ang kanyang mga talampakan at umaakyat ang init na iyon sa kanyang katawan. Sa nagdaang mga araw ay napatunayan niya na lumalalim na ang affection na nararamdam niya para kay Chris. Nagdulot iyon ng matinding kaba sa dibdib niya. Natatakot siya dahil alam niyang temporary lang ang setup nilang ito. Paano kung matagpuan na lang niya ang sarili isang araw na tuluyan na pala siyang umiibig dito? Ah, bahala na. Naisalob niya. I'll cross the bridge when I get there. Namasyal sina Layla at Chris sa mall. Pagkatapos mamili ng ilang basic necessities ay napagkasundoan nilang manood ng sine. Pagkapanood ay sa paborito na restaurant at sila nag-dinner. Pasado alas 10 na ng gabi nang makauwi sila sa townhouse. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Chris sa kanya. Napansin siguro nito na medyo hinay-hinay siya sa paglalakad nang pumasok sila sa loob ng bahay. Ngumiti siya. Wala, napagod yata mga paa ko. Oh, sabi nito, sabay aki sa kanya papasok sa kanyang kwarto. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama at walang sabi-sabing lumuhod sa harap niya at banayad na minasahe ang kanyang mga binti. Isang kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya habang humahaplos ang mainit na mga palad nito sa balat niya. Napapikit siya. Okay na ba? Tanong nito pagkalipas ng mga 10 minutong pagmamasahe. Ngumiti siya. Medyo mahasahista ka pala. Biro niya. Okay yan ah. Maginhawa. Tumawa ito, saka umupo sa tabi niya at niyakap siya. Give me my kiss. Tapos lalabas na ako para makatulog ka na. Halos pabulong na sabi nito. Napalunok siya habang malakas ang kabog ng dibdib niya. Come on, kiss me. Utos nito habang tumataas baba mga kilay. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Tumawa ito ng marahan. Shy ka pa dyan ha? Okay, ako na lang kikiss. Pagkasabi niyon ay bumaba mga labi nito patungo sa kanyang bibig. Kusang bumuka ang kanyang mga labi para tugunin ang halik nito. Kusa ring umakyat ang mga braso niya para pumulupot sa batok nito. He kissed her hungrily, gently sucking the sweetness from her mouth. Hindi siya nagprotesta nang haplusin nito ang ibabaw ng kanyang dibdib. Layla, umulito. Lalo niyang isinigsik ang katawan nito habang ang kabilang kamay nito ay bumaba na sa suot niyang blusa at dahan-dahan pumasok sa loob, paakyat sa dibdib niya. Maya-maya lang naramdaman na niya ang palad nito sa mismong dunggot niya. Napalunok siya at halos mabingi sa pagtahip ng kanyang dibdib, lalo na ng bahagya nitong pisilin niyon. Chris, sambit niya. Para namang natauhan nito nang marinig ang tinig niya. Mabilis ito lumayo sa kanya, saka bumuga ng hangin nang apo-kabahin ang kanyang paningin. It's time for you to sleep, Layla. Tumango na lang siya habang pilit ay tinatago ang pagkadismaya dahil sa pagkaudlot ang naganap sa kanila. Good night, sabi nito. Good night. Naiwan siyang tulala pero may ngiti sa kanyang mga labi nang tuluyan siya humiga sa kama. Nung dumalaw si Layla sa bahay nila, naabutan niya ang kanyang ama na naghahanda para sa pangangampanya nito. Pa, gusto kong sumama sa'yo sa pangangampanya, sabi niya. Natawa ito sa kanya. Hindi pwede, iha. Pero bakit? Hindi ba't nangako ako sa'yo na tutulong ako sa pangangampanya mo? Oo, pero iba na ngayon dahil buntis ka. Ayoko mapagod ka. Lalo pa't papapasukin namin ito sa kasulok-sulukang baryo dito sa atin. Saka hindi safe, anak. Masyado pa rin mainit ang kalaban. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Stay home. Iyan din ang sinabi sa akin ni Chris. Ayaw ka niyang pasamahin. Inaalala namin ang kalagayan mo, anak. Napasimangot siya. So, tutunga nga na lang ako? Magdasal ka na lang palagi para sa kaligtasan ko. Malaking tulong na yan, iha. I do that all the time, pa. Kumusta na pala ang kaso? Yun nga dapat ay babalita ko sa'yo kanina. Positive, nak. May bagong tetestigo na si Mayor Marilla ang nag-utos sa pagpapatay sa mama mo. Isa ring bodyguard ni Mayor ang kumanta. Nakaset ang hearing next week. Binabraso ni attorney na ma-disqualify sa pagtakbo si Mayor. Napangiti siya. I'm glad to hear that, Papa. I know, kapag nangyari yon, alam kong tuluyan ang matatahimik ang kaluluwa ng mama mo.
Nag-usap pa sila ng mag-ama nang lumapit sa kanila si Yaya Melda. Layla, halika at paghahain kita ng almusal. Kumain na ako, Yaya. Sinasabayan ko si Chris sa almusal bago siya pumasok sa trabaho. Nagluto ako ng daing na bangus kanina. Hindi ba't paborito mo na yon? Yaya, lately kasi sumusuka ako kapag nakakaamoy ako ng fish. Lukot ang ilong na tugon niya. Napanguso ito. Nagliliha ka pa rin ba hanggang ngayon? Siguro. Iha, hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Bakit ba kasi ayaw mong pumayag na kumuha kayo ng makakasama niyo sa bahay? Tanong ng kanyang ama. Kung gusto mo, doon na lang muna si Melda sa inyo. Pa, don't worry, okay lang kami. Mabilis na kontra niya sa sinabi nito. Mas gusto ko na wala kaming kasama para magampanan ko ang tungkulin ng isang asawa kay Chris. Gusto ko rin kasing matuto sa mga gawaing bahay. Kapag hindi ko na kaya, saka ko na lang kukunin si Yaya para may kasama kami sa bahay. Hindi na kumontra ang kanyang ama, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kinahaponan ay sinundo siya roon ni Chris. Nang pauwi na sila sa townhouse, ibinalita nito na darating ang ina nito sa susunod na araw. Ito ang first visit niya dito sa Bacolod, sabi nito. Bigla siyang na-tense. Sa townhouse ba siya tutuloy? Oo, akala ko nga mag-hotel siya Teka, nabanggit mo na ba sa kanya tungkol sa akin? Oo, tumaas ang isang kilay niya. Just exactly what did you tell her? Sinabi ko na may girlfriend na ako dito. Sinabi ko ang pangalan mo. That's all. Alam ba niya na nakatira ako sa bahay mo? Hindi pa. Susmi naman, Chris, sabi niya. Paano kung magalit siya kapag nadatnan niya ako roon? Mabait si Mami, kaya huwag ka mag-alala. Basta magpaka-normal ka lang tayo para hindi siya mag-usisa. Pero magtatanong din siya kapag nakita niya na magkahiwalay tayo ng kwarto. Kaya nga magsasama tayo sa kwarto pagdating niya. Pagkatapos natin mag-dinner mamaya, tutulungan kita sa paghahakot ng gamit mo para ilagay sa kwarto ko. You mean? Nanlaki ang mga mata niya. As in, magsasama tayo sa kwarto mo? Doon ako matutulog? Oo. Don't worry, kung inaalala mo na tatabi ako sa'yo sa kama, hindi mangyayari yon. Sa couch ako matutulog. Ayoko namang isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. So you can relax, Layla. I respect you at wala akong gagawin na magiging labag sa kalooban mo. Natahimik siya. Paano ko ipagtapat niya kay Chris na lately inaasaman na siya sa sana ay maulit ang paghahalikan nila noon sa pool sa Palmas del Mar. Pagkatapos nga nila mag-dinner ay naghakot na sila ng mga gamit niya patungo sa kwarto ni Chris. Iniwan na lang muna niya ang unan at kumot sa kwarto niya dahil doon pa rin siya matutulog hanggat wala pang ina nito. Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko ngayon? Tanong nito. Saka na lang no, pagdating na lang ng mami mo. Sagot niya. Napatitig ito ng matagal sa mukha niya. You're not afraid of me, are you? Of course not. Are you sure? I am very much sure. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Let me see. Sabi nito saka yumuko at hinalikan siya. Pakiramdam niya ay biglang umikot ng mabilis ang kanyang mundo. Bumaba ang isang kamay nito sa baywang niya. Saka siya hinapit palapit dito. Pero maya-maya lang ay bigla silang binulahaw ng pagtunog ng telepono sa sala. Napapitlag si Layla. Akmang lalayo siya rito ngunit pinigilan siya nito. No, pabulong na sabi nito. Bumaba mga labi nito sa leeg niya. Chris, baka importante ang tawag, sabi niya habang pilit na tinutulak ito palayo sa kanya. Bumuga ito ng hangin, halatang nainis. Pagkatapos ay inilayo nito ang sarili sa kanya. Naalala ko ngayon nga pala tatawag si Gerald. Nang iwan siya nito sa kwarto, matagal bago bumalik sa normal ang pintig ng puso niya. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Layla na tama si Chris tungkol sa ina nito. Halatang mabiit si Felicidad Williams. Parang matagal na sila magkakilala kung ituring siya nito na magkaharap sila. Hinalikan siya nito sa pisngi at niyakap na mahigpit. Kamusta ka, Layla? Okay po, tita. Kumusta po ang biyahe niyo? Okay lang, nakatulog ako sa short ride na iyon sa aeroplano. Pumalatak na sagot nito. Magkwentuhan muna kayo habang naghahanda ako ng juice para sa ating tatlo, sabi ni Chris, saka mabilis na nagtungo sa kusina. Umupo sa sofa sina Layla at Felicidad. Pasensya na po at hindi ako nakasama sa airport sa pagsundo sa inyo.
Sabi niya. Medyo nahilo ho kasi ako kanina. Mabutit medyo kumalma ng pakiramdam ko ngayon. Iyon nga sinabi sa akin ni Chris. Sabi nito, kanina nabanggit niya na nagsama daw na pala kayo na ito at buntis ka raw. Pagkasabi niyon ay napatingin siya sa kanyang tiyan. Opo tita, mag-aapat na buwan na itong tiyan ko. Hindi ba tumutol ang papa mo o ang kamag-anak mo sa pag-live-in niyo ni Chris? Sinabi ni Chris na nagpakasal din kami pagkatapos ng eleksyon tita. Pumayag naman si Papa. Wala kasing panahon para sa preparasyon ng kasalan, lalo pat busy si Papa sa pangangampanya. Pwede rin naman kahit huwag muna sa simbahan Kung civil wedding lang, walang kakailanganing maraming preparasyon. Hindi niya alam kung ano isasagot dito. Napalingon ito sa papalapit na si Chris na may dala ng tray na kilalagyan ng merienda nila. Chris, ang sabi ko kay Laila, pwede naman magpakasal kayo kahit civil lang muna. Napatingin si Chris sa kanya bago binalingan ito. Mami, saka na lang. Nagkasundo na kami ni Laila na pagkatapos na lang na eleksyon. Nitong umupo sa tabi niya. Hindi ba, honey? Tumango siya. Huminga ng malalim si Felicidad. Hindi ako sang-ayon sa ganitong setup nyo. Hindi magandang tingnan na nag-live-in na lang kayo. Gusto kong makasal na kayo agad kahit sa West muna. And I want that to happen bago ako bumalik sa Maynila. Nagkatinginan sila ni Chris. Lumakas ang kaba ni Laila habang pinapakaramdaman nito. Nagtaka siya dahil parang relax lang ito. Okay ma'am, para hindi ka na magtampo, magpapakasal kami ni Laila in a few days time. Civil wedding. Nanlaki ang mga mata niya, saka marahas na bumaling dito. Inakbayan siya nito. Honey, get yourself ready. 2 days from now, ikakasal na tayo. I'm sure matutuwa rin ang papa mo. Bumuka ang mga labi niya, pero walang salitang lumabas mula roon. Alam niyang napilitan lang si Chris sa bagay na iyon dahil sa inan nito. Pero bakit? Handa ba itong isakripisyo ang sariling kaligayahan para lang maplis ang inan nito? Nag-dinner sa labas sina Chris at Laila kasama si Felicidad. 10:00 na makabalik sila sa townhouse. Pagpasok nila ni Chris sa kwarto nila, sinalakay na matinding nervyo si Laila. Iyon na ang simula ng pagsasama nila sa isang kwarto. Sa restaurant ay inanunsyo ni Felicidad na 1 linggo itong mananatili sa Bacolod. At ayon dito, bago ito bumalik sa Maynila, dapat ikasal na sila ni Chris. 1 linggo tuloy siyang matutulog sa kwarto kasama si Chris. Kaya niya yon. Pero ang problema niya, anong gagawin nila roon? O mas tamang itanong ko anong gagawin ni Chris. Paninindigan ba nito ang sinabi sa ina na magpapakasal sila? Chris, tungkol sa sinabi mo magpapakasal tayo. Seryoso ako sa sinabi ko kanina, Laila. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Titig na titig ito sa kanya. Hindi niya na-realize na hindi pala siya humihinga, kung hindi pa siya bilang napasinghap na tila nalulunod. Napamaang na lang siya rito na para bang multo ang nakikita niya. Seryoso ka? I assure you, seryoso ako. Medyo shock pa rin siya na napapailing. Pero hindi mo ako mahal. Neither do you love me? Pero dapat lang na ikasal na tayo dahil magkakaroon na tayo ng anak. Gusto syempre natin na maging legitimate ang baby natin kapag ipinanak siya, hindi ba? She continued to look at him in wide-eyed disbelief. Kahit medyo bangenge at masungit ka nung una tayo magkaharap, pagkatapos nun naging magaan ang loob ko sa'yo, Laila. Komportable na ako nakasama ka. Napansin ko rin na ganun ka sa akin. So sa tingin ko, wala sigurong masama kung tutuparin natin ang hiling ni Mommy. Para din to sa kapakanan ng baby natin. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Paano naisip ni Chris na uubra ang ideyang iyon gayong walang pag-ibig na namamagitan sa kanila? Naramdaman na lang niya na ang kamay nito ay nasa balikat niya. I promise you, magiging mabuting asawa tama ko, Laila. Napatitig siya na matagal sa mukha nito. Would you expect me to sleep with you? Hindi niya alam kung bakit kinailangan pang mag-iinit ang mga pisngi niya na para namang matimtimang darahan siya. Naturally, sagot nito, pero hindi kita mamadaliin. On the other hand, I wouldn't be prepared to wait forever. Pag-isipan mo ang proposal ko tonight. Gusto kong malaman ang kasagutan mo bukas sa umaga pagising mo. Pagkasabi niyon ay walang babalang kinabig siya nito at hinalikan sa mga labi. It was a sweet kiss, designed to arouse her senses. Napayakap na siya rito, feeling the strength of silken muscle beneath her fingertips.
the pulsating hardness of his body against hers. Wala siyang ideya kung gaano katagal ang halik nilang iyon. Bumalik lang ang huwisyo niya nang magsalita ito. Mag-shower ka na para masarap ang tulog mo mamaya, sabi nito. But before you close your eyes, magdesisyon ka na, okay? Napalunok siya. Okay. Pagkatapos mag-shower at makapagpalit ng damit pantulog ay humiga na siya sa kama. Inisip niya ang proposal ni Chris. Oo nga, at kung tutusin ni sariwa pa ang sakit na dulot sa puso niya sa pagkamatay ni Justin. Pero aminado siyang may nararamdaman na rin siya para dito. Nakakatawa ngunit lamang niya nare-realize na niya ang bagay na iyon. It was a heart-stopping discovery. Ayaw man niya, wala siyang magagawa laban doon. Bumangon siya at napatingin sa couch na kinihiga ni Chris. Narinig niya ang banayad na paghalik nito. Tanda na tulog na ito. Napatingin siya sa wall clock. Pasada alauna na pala ng madaling araw. Bumaba siya sa kama at saka maingat na lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at naglabas ng tubig mula sa refrigerator. Pagkatapos ay umupo siya sa harap ng dining table at nangalumbaba roon. Yes, I love Chris. Masaya sana kung magpapakasal kami. Pero kaya ko bang magpakasal sa isang lalaking wala namang pag-ibig para sa akin? Pero kapag hindi siya nagpakasal dito, alam niya ang habang buhay niyang pagsisisihan na naging desisyon niya. Gaga ka ba? Sabi na isang bahagi ng utak niya. Kung mahal mo si Chris, bakit hindi mo siya pakasalan na lang? Hindi na lang para sa'yo, kundi para sa kapakanan na rin magiging anak niyo. Pero may isang bagay na magdudulot ng kaba sa dibdib niya. Living with him for 24 hours a day, trying not to show the love that she felt for him, the love that was growing every day. Kung sana lang ay mahal din siya nito, kung sana lang ay hindi lang dahil nabuntis siya kaya siya pakakasalan nito. Napapitlag siya nang marinig niya ang yabag na palapit sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Chris. Napatayo siya. Nagising ba kita? Oo, tugon nito. Narinig ko nang buksan mo ang pinto ay kaya sinundan na kita rito. Nag-aalala ako na baka sumasakit ang tiyan mo gaya kahapon. Hindi, nauhaw lang ako. Umupo ito sa tabi niya. Hindi ka ba makatulog? Bumuntong huminga siya. Iniisip ko yung proposal mo. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Nangalagkig siya sa ginagawa nitong iyon. May desisyon ka na ba? Masuyong tanong nito. Napalunok siya sa kabinasang nanunuyong mga labi. I think dapat lang na umuha ako. So, yes, I will marry Chris. Dapat ay joyous moment niyon, pero sa halip ay mga luhang dumadali sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali ang lumipas bago ito umiti at pinahid ang mga luha niya gamit ang daliri nito. Bakit ka umiiyak? Nakakayak ba yun? Hindi ka magsisisi, Laila. Promise. Nang akayin siya nito pabalik sa kwarto ay parang may kulang sa kanya. Alam niyang imposible pero lihim na umaasam ang puso niya na sasabihin ni Chris na mahal siya nito. Pinagalitan niya ang sarili. Stop dreaming, Laila. Bukod kay felicidad, labis ding natuwa nga man ni Laila nang ibalita ni na Laila at Chris na ikakasal na sila sa huwes. Fully decorated ang malawak na lawn ng bahay ni na Laila kung saan gaganapin ang civil wedding. Fresh flowers ang mga nakapaligid sa paligid at mangilan-ngilan lang ang mga bisitang dumalo. Wala pang 100 kataong naroroon at karamihan ay side ni Laila. Sa side ni Chris, karamihan ay mga top executive ng WSM sa Bacolod sa Manila. Solemn lang ang kasal nila. Kapag nanalo na ang kanyang ama sa eleksyon, saka na lang sila magpapakahanda ng malaki. Mainit pa ang security issues sa kanilang mag-ama dahil mabigat ang kalaban nito sa politika, kaya low profile muna sila. Dumating ang kapatid nito si Pierre, kasama ang asawa nito si Sanya at ang 2-year-old son ng dalawang ito na si Luis. Simple lang ang wedding dress ni Laila, isang off-white na bestida. Maganda ang cut niyon at elegante ang dating. Naka-long sleeve polo at cream slacks naman ang kanyang groom. They were a perfect couple, sabi ng lahat ng naroroon. You may now kiss the bride, Chris. Nakangiting sabi ng judge ng pagkatapos ng seremonyas. Humarap si Chris sa kanya, nakangiti ng matamis. So, may I? Halos pabulong na tanong nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sabi ni judge, hindi ba? Nakangiting sagot niya rito. Marahang bumaba ang mukha nito sa kanya. Napapikit siya.
Naglapat ang mga labi nila sa isang mabilis at mabiling halik. Napadilat lang siya nang magpalakpakan ng mga tao sa paligid. Sakalang tuluyang inilayo ni Chris ang sarili sa kanya. Lumapit sa kanya ang ama niya habang si Chris ay kausap si Pierre. "Are you happy, anak?" Ngumiti siya. "I am, Papa." Ginagap nito ang kamay niya. "Your husband is perfect. He's everything I could ever have wished for you. He'll look after you at sa magiging apo ko. I know he will. I'm so happy for you. At natitiyak ko na ganon din ang mama mo, iha." Napakatingi uli siya. "Excited na kami ni Sanya sa paglabas ng baby niyo ni Utol, Laila." Nakangiting sabi ni Pierre pagkatapos ng reception. Ngumiti siya. "Halos hilahin ko na rin ang araw para makita ko na ang baby namin ni Chris. Kapag baby boy yan, naku, isa na namang makulit na Williams ang paparating." Natatawang sabi nito. Kapag nagsama sila ni Luis, tiyak na tanda agad ang yaya nito. Nagkatawanan sila. Maligaya si Laila dahil wala siyang maipipinta sa ugali ng kanyang asawa. Mabait ito at malalahanin. Tuwing gabi, pagkagaling nito sa opisina, palagi itong may dalang pasalubong sa kanya. 1 linggo na silang kasal pero hindi pa rin sila nagtatabi sa kama. Nang bumalik sa Maynila sa Felicidad, pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik na rin siya sa kwartong inuukupan niya. Pero pinagsisihan niya ang naging desisyon niyang iyon. Pinagalitan niya ang sarili. "Bakit ka ba nag-iinarte? Kung noong estranghero nga si Kiss ibinigay mo ang sarili mo sa kanya, bakit gayon na mag-asawa na kayo? Tsaka ka naman walang nangyayari sa inyong dalawa?" Hindi na lang niya masyadong pinansin iyon hanggang sa lumaki ang tiyan niya. Nang umagang iyon ay na-late siyang gising dahil napuyat siya sa pagsakit ng tiyan niya nang nagdaang gabi. Hindi niya namalayan ang pagtunog ng alarm clock, kaya 7:00 na siyang nagising. Bumalikwas siya ng bangon at kasabay niyon ay ang pagbukas ng pinto. Binati siya ng matamis na ngiti ni Chris. "Good morning." He heart and skipped a bit. Ang gwapo talaga ng asawa niya. Nakatayo lang ito roon, hawak ang tray na may masarap na almusal base sa amoy na pumupuno sa silid. "Good morning," gantimbati niya. Sa tuluyang lumapit ito. "Nagluto ka?" "Yap, breakfast sungad, Laila." Ibinaba nito ang tray sa bedside table. "Ang sweet naman," sabi niya. "Pasensya ka na ha, tinanghaya ko ng gising. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi ang magluluto para sa akin." Napangiti siya. "Pero bakit parang sa isa lang? Ikaw, kumain ka na ba?" "Okay na ako sa kape. Para sa'yo talaga to." "No, share tayo," sabi niya. "Come on, kain na tayo. Mukhang masarap. Ginutom na agad ako." "Okay yan, nang marami kang makain." "Halika na, upakan na natin to." Pinagsaluhan nga nila ang ham, bacon at fried egg na niluto nito. Ginanahan siya sa pagkain kaya nagkulang pa sa kanila iyon. "Bitin?" ani Chris. "Oo nga eh, ang sarap kasi." Natatawang sabi niya. "Ang galing mo pala magluto, daig mo pa ako." "Prito lang yan, ng bola pa to." Natawa siya. Maya-maya ay nagpaalam na ito at pumasok na sa opisina. Pag-uwi nito sa kinagabihan ay napansin niya na medyo nakainom ito. "Nagiya si Gerald na mag-inuman kami sa apartment nila." Paliwanag nito. "Hindi na ako nakatanggi dahil bihira lang mag-iya ang taong yon." "Okay lang," tugon niya. "Sandali at magtitimpla ako ng sa mama ko. Ikaw, gusto mo ng kape?" "Sige, thanks." Habang abala sa pagtitimpla sa kusina ay lumapit ito sa likuran niya. He slid his hand around her waist and pulled her gently against the rock hardness of his body. Napahinto siya sa ginagawa niya. Pabilis na nag-init ang kanyang katawan. Chris created different and exciting feelings. At hindi na tumutol si Laila nang hawakan siya nito sa mga balikat at paharapin dito. He kissed her eyelids, the tip of her nose and the corner of her mouth softly and so softly until she felt her inside begin to melt. Her head fell back as his mouth moved to her throat and neck, and the fire ran like quicksilver through her veins. His kisses changed gradually from gentle pleasure to urgent need, and still she did not stop him. Ibinulong nito ang pangalan niya against her mouth.
deep, emotional hunger in his voice. Gumalaw ang kamay nito, kinubkob ang kaliwang dibdib niya, feeling the hardness of her nipple. Chris, I think... But there was no stopping him. His thumb gently stroked her breast, fingers squeezing. She felt mindless with pleasure, pero kailangan niya itong patigilan sa ginagawa. It was imperative. Before she knew it, Wade would end up in bed and he would be using her body to gratify his own needs. At ayaw niya ng ganoon. She wanted him to take her only in love. Chris, please. Laila, don't stop me now. Don't fight me. Bulong nito. Bahagyang itinulak niya ito palayo sa kanya. I'm not yet ready for anything like this. Huminga ito ng marahas. So you keep telling me, and so you keep telling yourself, but it's not true. Your time for mourning for Justin has come to an end, Laila. Asawa na kita ngayon, and expect. Pero nangako ka sa akin, Chris. Sinabi mong handa ka maghintay. I know what I promised, pero hindi ko na-realize kung gaano kahirap yun. Paangil na sabi nito. Hell, Laila, you're my wife, and I want you, and you want me too, so don't try to deny it. Nasigalaw ang mga muscles sa mga panga nito. Napayuko siya't napailing, ngunit walang katagal lumabas mula sa kanyang bibig. Inilayunan nito ng tuluyan ang sarili sa kanya. Naglagay ito ng malaking distansya sa pagitan nila. I do know your problem, Laila. Sabi nito nang muli siya mag-angat ng mukha. It's Justin. Pero naman, Laila, I refuse to have him come between us. Inirerespeto ko ang pagmamahal mo sa kanya. Pero bahagi na siya ng nakaraan mo. At ako, I'm your present and your future. At kailangan kita. Kailangan siya nito. That was in a nutshell. He needed her. But he didn't love her. Itinago niya ang lungkot sa kanyang tinig nang muli siya nagsalita. Matutulog na ako. Aniyang hindi na hinintay na tumugon nito. Patakbo na siyang lumabas ng kusina. Hindi pa siya nagtatagal sa loob ng kanyang kwarto ay bumukas na ang pinto niyon at iniluwa si Chris. May dala ito isang basong gatas. Inumin mo muna to bago ka matulog. Formal na sabi nito. Tinanggap niya iyon. Salamat. Napatitig ito ng matagal sa kanya bago nagsalita. I'm sorry for what I did, Laila. Promise, hindi ko na ulitin ang ginawa ko kanina. Unless you're ready. Salamat. Nang makalabas na ito ng kwarto ay saka siya napatulala. Nakaramdam siya ng guilt para sa asawa. Pero binaliwala na lang niya iyon. Kinabukasan, isang masiglang Chris ang napasukan niya sa komedor. Morning, Laila. Bati nito. I'm cooking. Bacon? Yes, halika. Tulungan mo akong maghain. Okay, masiglang nagalmusal na sila na para bang walang nangyari nang nagdaang gabi. Pumiyahe patungo sa Maynila si Chris dahil kailangan itong dumalo sa general meeting sa main branch ng WSM. Hindi maganda ang pakiramdam ni Laila, pero hindi niya ipinahalata sa asawa dahil baka maisipan nito na huwag nang tumuloy ang biyahe. Tutal naman, uuwi rin nito kinagabihan. Nirentahan ni John Chopper na kapag-aari ng kanilang kakilala. Iyon ang susundo at maghahatid dito sa Bacolod at Maynila. Lalo lumala ang pakiramdam niya ng bandang hapon. Nilalagnat na siya, kaya minabuti niyang humiga na lang sa kama. Matagal bago siya nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata niya, ang unang nabungaran niya ay ang nakangiting mukha ni Chris. Hi, honey. Honey? Ang sarap sa tenga. Kadarating mo lang? Yes, napakunot no ito. Okay ka lang ba? Dinaman nito ang pisngi niya. Bahagya pa itong napaigtad ng halos mapaso sa init ng balat niya. Dinama rin nito ang kanyang noo. Ang taas ang lagnat mo ah. Lalo siyang isiniksik ang katawan sa malaking unan na nasa tabi niya. Hinila rin niya ang makapal na kumot hanggang sa itaasan ng kanyang leeg. Pagkatapos ay napapikit siya. Shit, dadalhin kita sa doktor. Tumayo na ito. No, please, huwag kang alis, Chris. Halos mag-hysteria ang pigil niya rito. I won't, pero may lagnat ka. Dadalhin kita sa hospital. Umiling siya at napapikit. Huwag na, lagnat lang naman to.
I hate going to hospitals. Lalong sumasama ang pakiramdam ko. Just don't leave me here. Please. Napabugay ito ng hangin at saka muling umupo sa gilid ng kama. Okay, hindi ako aalis dito. Napangiti siya. Hug me, will you? Tumalima naman agad ito. Humiga ito sa tabi niya at niyakap siya sa baywang. Giniginaw ako. Kumain ka na ba? Pasado 9 na. Hindi pa. Hindi naman ako nagugutom. Igagawa kita ng soup. Later, just hug me. It feels so good. Kinabig siya nito at ikinulong sa matipunong dibdib nito. Hindi nagtagal ay nakatulog na uli siya at kinaumagahan na ng magising. Nag-iisa na lang siya sa kanyang kwarto. Ramdam pa rin niya ang pamimigat ng buong katawan niya. Mainit pa rin ang kanyang leeg at noo. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Chris. May dala itong breakfast tray. Ngumiti ito sa kanya at kinilig siya. Kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot para may laman ang tiyan mo, sabi nito habang inilapag ang tray. Tumango siya. Yes, Doc. Umupo ito sa gilid ng kama at inilagay ang isang malaking unan sa tapat ng headboard. Sumandal ka muna dito para makakain ka ng maayos. Nanghihina pa rin ang katawan niya nang bumangon at tumalima sa sinabi nito. Nakaalala ito sa kanya. Sinangag, daing na bangus na may sausawang kamatis at beef tapa pagkain nilagay niya sa plato niya. Dinagdagan pa nito ng 2 piraso ng steamed hotdogs iyon. Okay na ba sa'yo ang itlog at itong mga niluto ko? Nginitian niya to. Okay naman, para akong bibitayin. Ngumisi lang to. Bibitayin talaga kita kapag nagkasakit ka pa uli. Now, open your mouth at susubuan na kita. Tumalima naman siya. Tuwing sinusubuan siya ni Chris ay titig na titig ito sa mukha niya at matyagang hinihintay na maubos niya ang laman ng kanyang bibig bago uli siya subuan. Pagkatapos siyang pakainin ay pinainom siya nito ng tubig at biogesic para sa lagnat. Iyan daw ang safe para sa buntis, sabi nito. Magpahinga ka na uli. Mahirap na. Kapag nilagnat ka pa uli, hindi na pwede kitang itakbo sa ospital. Tumango siya. Just yell kapag kailangan mo ako, okay? Tumanguli siya. Patungo na ito sa pinto, bitbit ang tray nang tawagin niya to. Chris! Lumingon na ito sa kanya. Yes? Thanks for taking care of me. For everything. Madramang sabi nito. Hormone siguro yan. Nakangising sabi niya. Pagbigyan mo na ako. Bihira naman ako mag-emote eh. Ngumiti ito at binalikan siya. Saka kinintala ng halik ang kanyang noo. Thank you rin. Anito, saka dire-diretso nang lumabas ng kwarto. Inasikaso siya nito buong maghapon. Hindi na ito pumasok na opisina. Halos hindi na rin ito lumalabas sa kanyang kwarto. Ito ang matyagang nagpupunas ng basang bimpong may alcohol sa katawan niya at inalalayan siya kapag nagtutungo siya sa banyo. Kapag kakain na, binabantayan pa rin siya nito at sinisigurong sapat ang kinain niya. Matigas pa rin ang ulo niya at ayaw magpadala sa ospital. Ang lahat ng mga yun ay nagdulot ng labis-labis na tuwa sa kanyang dibdib. Nang dulutan siya nito ng merienda ng 4:00 ng hapon, kinunan uli siya nito ng body temperature. Nasiyahan nito at sinabing wala na nga siyang talagang lagnat. Pasado 10:00 ng gabi nang pumasok uli ito sa kanyang kwarto, may dalang isang basong warm milk. Tinanggap niya iyon at agad ininom. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya nang umupo ito sa gilid ng kama. Hinitaan niya ito. Okay na, parang hindi ako nagkasakit. Magaling ang doctor nurse ko. Gwapo pa. Gusto sana niyang idugtong. And you're the best patient. Pagbiro nito, nadugtong nito. Sumumpa ito sa kama. Kinabig siya nito at pinasandal sa matipunong dibdib nito. Close your eyes and sleep. Ihehele kita. Napahagikik siya bago sinunod ang utos nito. Magaan na ang pakiramdam ni Layla kinabukasan. Tamang-tamang dumalaw sa kanila ang kanyang ama. Kagagaling lang nito sa pangangampanya sa kabilang baryo. Kumusta naman ang buhay may asawa? Nakangiting tanong nito. Okay naman pa, tugon niya. 1 week lang at eleksyon na. Right, I think magkakaroon tayo ng advance victory party 2 days from now. Advance victory party? Yes, sabi ni Atty. Heron, kakasuhan na ng korte si Mayor Merilla, kasabay ng disqualification niya sa pagtakbo bilang mayor. Napapalakpak siya. That's good news pa.
And next week, another victory na naman dahil tiyak na panalo ka na. Yes, anak. Hinintay pa nito ang pag-uwi ni Chris at nagsalo-salo sila sa dinner na mismong si Layla naghanda. Masaya siya dahil nakikita niya ang matinding kaligayahan sa mukha ng kanyang ama. Kung hindi lang magkahiwalay ang kwarto na inuukupan nila ni Chris, baka nga nahiling na niya na sa kanyang ama na doon na lang ito matulog. Nang ihatid niya ito sa labas ng gate, parang ayaw pa rin niyang bumitaw sa pagkakakapit sa braso nito. She felt odd. Oh, bakit? Natatawang tanong nito nang makitang naiiyak siya. Namimiss ko kasi kayo pa. Lalo itong tumawa. Lagi naman tayo nagkikita, hindi ba? Oo nga, pero namimiss ko na yung bonding nating dalawa. Yung tayong dalawa lang. Busy lang kasi ako sa pangangampanya. Don't worry, pagkatapos sa eleksyon, mag-out of town tayo ni na Chris. Kung gusto mo, bumalik tayo sa tita Layla mo sa Sydney. Yes, parang batang pumalakpak pa siya. Tuluyan na ito nagpaalam sa kanya, ngunit wala pang kalahating oras na nakakaalis ito ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Yaya Melda. Humahagulol ito, kaya nabundol ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Yaya, bakit? Ang papa mo. Halos malaglag ang puso niya nang banggitin nito ang kanyang ama. Napalapit si Chris sa kanya. Iniabot niya ang cellphone niya rito. Ikaw ang kumausap kay Yaya. Tinanggap nito iyon. Hello, Yaya? Ano ho nangyari? Pigil ni Layla ang kanyang paghinga. Nang makita niyang nanlaki ang mga mata ng asawa habang nakikinig sa kabilang linya, halos tumigil na ng tuluyan sa pagtibok ang kanyang puso. Napalunok ito ng sunod-sunod bago na iba ang cellphone at napatitig sa kanya. Then he hugged her tightly. What happened? Anong sinabi ni Yaya Melda? Matagal bago ito nakasagot. Nabaril si Papa sa harap ng bahay niyo. He's gone. Nanginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas mula sa bibig niya. 3 araw nang nakaburol ang ama ni Layla sa bahay nila, pero tulala pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang ama. Kaya pala parang kakaibang pakiramdam niya sa kanyang ama ng gabing iyon. Iyon pala, iyon na ang huli nilang pagkikita. Nang makauwi ito sa bahay nila, pinagbabaril ang kotse nito. Ilang tama sa negative libang ikinamatay nito. Nahuli rin agad ang mga otoridad ang sasakyan ng mga suspect dahil ng mga sandaling iyon ay eksaktong nagro-ronda mga barangay tanod. Ang prime suspect ay walang iba kundi si Mayor Julio Marilla mismo. Di umano, sakay ito mismo ng kotseng ginamit sa pangangambang sa kanyang ama. Kasama ang 3 bodyguards ito. The same night, nakulong si Mayor Marilla at nasampahan na ng maraming kaso. Hindi humihiwalay sa tabi niya si Chris, palagi ito nakaalalay sa kanya. Maging sina Felicidad, Pierre at Sanya na nakadarating lang galing ng Maynila nung nakarang araw ay hindi siya hinihiwalayan. Layla, mag-lunch na tayo. Saluhan natin sina Mami. Umiling siya, nasa tabi pa rin niya ang kabaw ng kanyang ama. Layla, makakasama na sa bibi natin ang ginagawa mo. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Puro tubig at biskwit ka lang. Ang nilalaman mo sa tiyan mo. Napakagatlabi siya. Hindi ko malunok ang pagkain, Chris. Ang sakit. Bakit nangyayari sa akin ng mga ganitong bagay? Galit ba ang Diyos sa akin? Niyakap siya nito ng mahigpit. Don't say that, please. Darating na mga tiyahin mo mula sa Australia bukas. Sinabi ko na kay Pierre na siya na lang ang sumundo sa kanila sa airport. Layla, kahit wala ng papa mo, naririto pa naman ako. Sina Mami, Pierre at Sanya, pati ang mga tiyahin at pinsan mo. Lalong-lalo na ang bibi natin. Napakagulhol na lang siya. 1 linggong ibinuro lang ang ni Layla bago ito inatid sa huling hantungan. Walang tigil sa kaiyak si Layla kahit nung magsiuwi na sila mula sa Memorial Park. Nakaalalay pa rin si Chris sa kanya. Doon pa rin sila natulog sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Chris ang nagstay sa townhouse nito. Gaya ng mga nagdaang gabi, kasama pa rin niya ang asawa sa kwarto niya nung nagdalaga pa siya. Tumabi si Chris sa kanya sa kama at niyakap siya. Matulog ka na. Bulong nito habang hinahaplos sa likod niya. I'm just here. Dala na rin siguro ng pagod sa nakalipas sa mga araw ay nakatulog agad siya. Yakap pa rin siya ng kanyang asawa.
Madaling araw nang magising siya, nakakaiba ang pakiramdam niya. Parang basang-basa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at hindi niya maigalaw ng maayos sa mga hita niya dahil sa matinding kirot sa pagitan ng mga iyon. Nang bumangon siya at makapa ang likido sa kanyang mga hita, napahuminding siya at mabilis sa pumanog mula sa kama. Sinindihan niya ang lampshade. Nashock siya dahil nakita niya ang mapula-pulang dugo sa kanyang mga hita, pati sa puting bedsheet. Diyos ko, bulalas niya. Gusto niya sumigaw pero hindi niya magawa. Chris! Tawag niya sa asawang himbing na himbing sa pagkakatulog. Naramdaman na niya ang pangangalog ng kanyang mga tuhod at ang panghihinan ng buong katawan niya. Pero nagawa pa rin niyang lapitan at yugyugin ito sa balikat. Chris, gumising ka! Dumilat ito. Mabilis na napabalikwas ito nang makitang nakatayo si Layla. Layla? Bago pa siya makasagot, tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at pinaniwa ng ulirat. Sa pagdilat ni Layla, ang unang nabungara niya ay nag-aalalang mukha ni Chris. Thank God at nagkamali ka na. Anito, sabay gagap sa mga kamay niya. Dinala nito ang mga iyon sa tapat ng mga labi nito at hinalikan. Kumusta ang pakiramdam mo? Naalala niya ang pagdurugo niya. Mabilis na ibinalik niya ang paningin dito. Ano nangyari? Tinugo ako at... Napatungo ito at muling pag-angat ng mukha nito ay tila maiiyak na to. We lost our baby, honey. Sa narinig ay napahagulhol siya. Niyakap siya nito na mahigpit. It's gonna be okay, Layla. It's gonna be okay. Ang baby ko. Ang baby ko. Patuloy siya sa pag-iyak. Kapag kuwan ay may lumapit na nurse sa kanila. Excuse me, sir. I-check ko lang po muna si ma'am. Napatiling tumayo si Chris. Doon na lang ako sa labas, honey. Hindi siya tumugon. 2 araw na naka-confine si Layla sa ospital. Nang ilaban na siya ng kasama ni Chris ang tita Layla niya. Ang isa pang tiyahin niyang si Lorna ay bumiyahin pabalik sa Australia nang nagdaang gabi dahil may trabaho ito ng ilang araw at nag-leave lang nang nakuha nito. Magkatabi sila ni tita Layla niya sa passenger seat ng sasakyan. Hawak nito ang kamay niya. Cheer up, Layla. Hindi lang siguro para sa inyo ni Chris ang baby na yon. Bata ka pa. Masusundan pa yun ng maraming babies. Pero, tita, bakit ganun? Nawala si Papa. Tapos nawala rin ang baby ko. Parang nung tigil na Mama at Justin, pakiramdam ko galit ang Diyos sa akin. May plano siya, Layla. Hindi natin dapat kine-question ang ganyang bagay. Sinabi ko na kay Chris na sa bahay ka muna dumiretso. Doon muna kayo para hindi ka nalulungkot na mag-isa sa townhouse nyo. Saka para makasama kita ng 3 araw pa bago ako bumalik sa Australia. Nang makarating sila sa bahay, nagkasarilinan sila ni Chris sa kwarto niya. Hindi na muna ako papasok sa opisina para lagi kami kasama rito. Gusto ko muna magpagaling ka ng tuluyan. Tumawag si Mommy kanina. Nalungkot siya sa nangyari sa baby natin. She suggested na pumunta muna tayo sa Maynila para magbakasyon, hoping na kahit papaano makalimot tayo sa nangyari. At least doon ay masaya dahil naroon si Pierre at Sanya. Pati si Luis, iyon din ang gusto ko. Hindi tayo dapat pakasiguro na safe ng lahat dito sa Bacolod. Baka makaisip pa uli ng hindi maganda ang mga Mirilla, lalo pat nakulong na si Mayor. Baka umiling ito at pinilig ang ulo. No, I don't want to think about that. Basta ang gusto ko masiguro na safe ka. Sa Maynila muna tayo. Pumayag siya. Kaya sa araw ng pagluwas sa Maynila ng tita Layla niya ay para tumulak ng patungo sa Sydney ay kasama na sila nito. Tatawag ako lagi sa'yo, sabi ng tiyahin niya bago ito pumasok sa loob ng airport nang ihatid nila ito sa araw ng flight nito. Please tita, sabi niya. And promise me, next month ay kayo ni Chris ang papasyal sa Sydney. Sure yan tita, tugon ni Chris. Gusto ko kasi makarecover agad si Layla sa nangyari. Huwag na huwag mong pababayaan ang pamangkin ko, Chris. Opo, tita. Kahit papaano ay naaliw si Layla at medyo nakakalimutan ng masaklap na sinapit ng ama at baby niya nang tumira sila sa bahay nila Chris sa Alabang. Naging close pa sila ni Mama Felicidad at ni Sanya. Madalas ay nakakalaro din niya si Luis sa maluwang nakbakuran ng bahay.
Paminsan-minsan lang kung pumunta sa office ng WSM sa Makati si Chris. Usually, kapag may importante lang itong inaasikaso roon. Si Pierre na ang abala sa pamamahala roon. Sa study na lang nagtatrabaho si Chris at madalas ay kausap ang mga tauhan niya sa WSM sa Bacolod. Isang buwan din sila roon. Bukod sa trabaho, inasikaso na rin ni Chris ang mga dokumento nila para sa pagdalaw ng tita Leila niya sa Australia. Isang araw ay dumating na bisita sa mansyon na isang magandang babae na nasa late 20s ang edad. Dahil wala ng hapon niyon ay si Chris, si Mama Felicidad na nag-entertain na bisita ng ni Chris sa sadya. Geraldine, this is Laila, ang asawa ni Chris. Pakilala ni Mama Felicidad. Laila, si Geraldine, panganay na kapatid ni Sylvain. Pilit ng itis ni Geraldine. Hello, Laila. Hi, Geraldine. Saglit na nakipagkwentuhan siya rito. Isa pala itong flight attendant. Pero napansin niya na parang peke ang kasiyahan sa mukha ni Geraldine habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Nang dulutan nito ng katulong ng merienda, ay nagpaalam na siya. Nagtungo siya sa bakuran at nakita niya roon ang mag-inang si Sanya at Juan Luis. Bakit nandito kayo sa labas? Tanong niya kay Sanya. Ngumiwi ito. Hindi ko close ang babaeng yun. Ha? Bakit? Ngumisi ito, sabay buga ng hangin bago napatitig sa kanya. Hindi maganda ugali ni Geraldine, Laila. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo, pero mas mabuti na rin na malaman mo para alam mo ang gagawin mo. In case. Pero wag mong sasabihin kay Chris na sinabi ko, okay? Tumango siya kahit kinakabahan. Sige, ano ba yun? Si Geraldine kasi ang una naging girlfriend ni Chris noong bago si Sylvain. Nang maging mag-boyfriend na sila Chris at Sylvain, pilit na pinaghiwalay ni Geraldine ang dalawa. Siniraan pa nga ng gagang yun ang sariling kapatid para lang makuha uli si Chris. Pati nga si Pierre hindi gusto ang ugali ni Geraldine na yan. Kaya mula noon, hindi na rin ako nakipaglapit dyan. Nung nasa Bacolod si Chris, hindi ko na rin nagpakita ang babaeng yan. Nakapagtataka na ngayon ay nagpakita siya. Baka nabalitaan niya na naririto uli sa Maynila ang asawa mo. Kaya ingat ka, Laila. Nabahala siya sa narinig. Magiging threat ba si Geraldine sa pagsasama nila ni Chris? Huwag naman sana. Naidasal niya. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Kailangan na niya ipaalam kay Chris ang tukol sa damdamin niya para dito. Bahala na. Naisalob niya. Baka kapag naipagtapat na niya ang nararamdaman sa kanyang asawa, ay makatulog yun upang hindi na ito maakit ng babae pa. Lalo't higit ng isang magandang sosyalera na katulad ni Geraldine. Mabilis na nag-shower si Laila pagpasok nila ni Chris sa kwarto. Pinili niyang isuot ang kanyang sexy night dress. Napasipol ito na makita siya paglabas niya ng banyo. Nakangiting lumapit siya rito at saka umupo sa tabi nito sa gilid ng kama. I like that smile, sabi nito. It's like, tinasa niya ito na isang kilay. Like what? Malambing na tanong niya. It's like you're flirting with me. Tumawa siya ng mabini. Right, namilog ang mga mata nito. Anong sinabi mo? Sabi ko, right. Yes, I am flirting with you. Nakakatawa. Asawa na kita and yet, napalunok ito sa kahabol ng paghingang nagsalita. Ibig sabihin niya na ready ka nang makipag, sa akin? Isang banayad ng ngiti ang itinugon niya sa tanong nito. Mabilis na hinila siya nito palapit sa katawan nito at agad na hinalikan ang kanyang pisngi, patungo sa kanyang tainga, patungo sa kanyang mga labi. Her heartbeat quickened conclusively and the room whirled as her breathing became slow and tortured. She wanted him so much. Palagi niyang ini-imagine ang mga sandaling iyon. Nanginig ang kamay niya nang pumulupot ang mga iyon sa katawan nito. Saglit na napatigil ito sa ginagawa at saka inahupap ang kanyang mga mata. Nang wala ng pagtutol sa mukha niya, he kissed her again. Then his lips went down. His hot mouth sought the aching fullness of her breast. God, you're so beautiful. Marahas na bulong nito. So soft and warm and sweet. Napangiti siya habang yakap pa rin ito. Patuloy sa paghalik sa kanya, searching out with his hands and his lips and his tongue each intimate, sweet-smelling curve. She moaned her pleasure, passion mounting,
Her hands mold his head, holding him against her weak body, never wanting him to let her go. Marahang inihiga siya nito sa kama at saka hinubad ang suot niya. Wala itong itinira kahit ang bikini panty niya. Nang muli itong angkinin ng kanyang mga labi, tinugon niya iyon ng walang kasing init. God, Layla, paungol na sambit nito. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Patuloy ang paghalik at paghaplos nito sa kanya. Nang maghubad na ito, inihanda niya ang sarili. Tumabi uli ito sa kanya. Now his hands and body impatient. Nang kumababaw na ito sa kanya, hindi nito hiniwalayan ng tingin ng kanyang mukha. And she felt a wonderful, magical upsurge of her senses as she welcomed him into her. Humupa na ang init ng kanilang mga katawan. They lay quietly in each other's arm. May ngiti sa mga labi ni Layla. It felt right now her bedside. This was where she belonged. This was where she wanted to stay forever. Sa palagay niya, iyon ang tamang pagkakataon para sabihin niya kay Chris na mahal niya ito. Pero bago pa niya na ibuka ang bibig, ay naramdaman niyang dinadama ng isang kamay nito ang kanyang dibdib. Napaharap siya rito at nasalubong niya ang ngiti sa gwapong mukha nito. I want you again, Layla, deklara nito sa medyo paos na tinig. Bago pa siya nakatugon ay naidantay na nito ang isang hita sa kanyang katawan. This time, tumagal ang paniniig nila, kaya pagkatapos ay mabilis silang nakatulog. For the first time since her parents and the baby's death, Layla fell into a deep sleep at nanaginip siya. Ang papa niya, pati na si Justin. Nakaupo sa balkonahe sa bahay nila ang dalawa. Nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa mga to. Larawan ng kaligayahan ng mukha ng mga to. Umupo siya sa gitna ng dalawang lalaki at unang tiningnan ng kanyang ama. Bakit masaya ka yata ngayon, Papa? Dahil hindi ka nagkamali sa lalaking pinakasalan mo. Chris is a nice man, anak. Bago pa siya nakatugon ay nagsalita na rin si Justin. Tama ang papa mo, Layla. Happy ako kahit nawala ako. Nariyan si Chris para sa'yo. Tumulo na ang luha niya at saka napayakap dito. Then he kissed her, a tender kiss that was a goodbye and a thank you for all the happy years. Layla woke up feeling more at peace with herself than she had in a long time. Nang dumilat siya ay nakita niya mukha ni Chris, fully dressed, looking down at her. She smiled sleepily and held her hand, pero inignoran nito iyon. Pumangon ka na. Matabang ang tinig nito na sabi niya. Natigilan siya at napakunot ang noo, feeling some of the happiness drain out of her. Is something wrong? Why should there be? Napalinok siya. Hindi ka ba na-please sa nangyari last night? Hindi ito tumugon. Tumalikod na lang ito at tinungo ang pinto. Natigilang napatitig lang siya sa pintong nilabasan nito. Did he regret last night? Hindi ba ito nasatisfy sa kanya? Itinago niya ang lungkot sa dibdib na sa harap niya sa pamilya ni Chris. Naghintay siya sa pagdating ng kanyang asawa, pero dumating ang oras ng hapunan na hindi ito dumating. Hindi man lang ito tumawag sa kanya para sabihin gagabihin ito ng uwi. Nang dumating si Pierre mula sa opisina, gusto niyang tanungin ang kanyang bayaw kung nagpaiwan sa opisina si Chris. Pero hindi niya nagawa dahil magtatanong ang mga ito at mahihirapan pa siya magpaliwanag. Nang pumasok siya sa kwarto nilang mag-asawa, pumwesto siya sa bintana at mula ron itinanaw niya ang gate. Naghihintay siyang mahigit sa 1 oras pero wala pa rin siyang nakita ni anino ng kotse nito. Naalala niya si Geraldine. Kinabahan siya. Posible kaya na nakipagkita si Chris sa babaeng iyon? Huwag naman sana. Nagising si Layla nang bumukas ang pinto ng kwarto. Bumungad agad siya at nilapitan si Chris. Pero tiningnan lang siya nito ng masama. Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng pagkain mo. Tapos na. Matabang na tugon nito. He looked tired, lines of strains on his face and that had not been there yesterday, and a blank expression in his eyes. Bad day ba? Anong problema, Chris? It's no longer any of your business, Layla. Matalas ang tono nito, tila humihiwa sa ugat niya na parang kutsilyo, dahilan upang mapangiwi siya at mapaatras. Ano nagawa niya para tartuhin siya nito ng ganoon? Noon lang niya naranasan iyon mula rito. Bumuntong hininga siya. I realized that, sabi na lang niya. Pero bilang asawa mo, interesado ako malaman naman yung mga dahilan ng pinagkakaganyan mo. Gusto kong malaman ko ano nagawa ko that made you like this.
Last night makes no difference to how I feel now. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Nasaktan na talaga siya ng sobra sa ipinakikita nito sa kanya, pero pinigilan lang niya ang sarili para hindi siya mapaiyak sa harap nito. Hindi ka ba nasatisfy kagabi, Chris? Tumawa ito ng mapakla. Sa tingin ko, ako ang dapat magtanong ng ganyan sa'yo, Laila. Hindi ba nasatisfy last night at kinailangan mo pang isang Justin para lang masihan ka, ha? Natigagal siya at lumalim mo ng todo ang pagkakakunot noo. Ano sinasabi mo riyan? Ha? As if you don't know. Galit na sabi nito. Itinatanggi mo ba na naiisip mong yumao mong boyfriend habang ako ang kauluhayo mo? That he mentally replaced me in your arms? Was it him all along you were thinking habang nakikipagtali ka sa akin kagabi? What the hell do you think I felt like when you lay in my arms afterwards and called me out his name? Diyos ko, sambit niya, sabay tutup ang bibig. Now, it made sense. Nanaginip lang ako kagabi, Chris. Iyon lang yun. Napanaginipan ko sina Papa at Justine. Nasa balkon ng dalawa. Sinabi ni Papa na happy siya dahil ikaw ang asawa ko. Si Justin, happy rin siya. If I mentioned his name, I wasn't aware of it. At yun nangyari sa atin kagabi. It was the most wonderful night of my life, Chris. Iyon ay dahil mahal kita. Napamaang ito, sabay hawak sa magkabilang balikat niya. What did you say? Sabihin mo nga uli, Laila. Alin ba dun? Na ang nangyari? The last one. Oo. Mahal kita, Chris. Iyon ba? Pagak na tumawa siya. I love you, silly. You love me? You honestly love me? Is that what you're saying? Tumango siya. At si Justin, mananatili siya sa isang bahagi ng puso ko, Chris. Pero ikaw mamahalin ko habang buhay. I love you so much, Chris. Alam kong mahal na kita bago mo pa naman ako niyak na magpakasal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil wala ka namang binabanggit. Sa akin na mahal mo ko, kaya hindi rin ako pumayag noon na tumabi sa'yo dahil lang gusto ko sana. Saka lang kapag sinabi mong mahal mo ko. Umungol ito. Sa katuluyan ang bumagsak ang mga kamay mula sa kanyang balikat. Nasapon ito ang ulo pagkatapos. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yumugyog ang magkabilang balikat nito na parang umiiyak to. Pero bakit ito iiyak? Why should her confession have such a devastating effect? Chris, hinawakan niya ito sa balikat at naramdaman niya ang bahagyang pagpitlag nito, and would have backed away if the next second he had swung upright at mabilis siyang niyakap ng sobrang higpit. This is the happiest day of my life. May emosyong pahayag nito. Laila, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nanginig ang mga daliri niya nang hawakan ang mukha nito para pagtagpuin ang kanilang mga mata. Naniniwala ka na ngayon na mahal talaga kita? Masuyong tanong niya. Oo, naniniwala na. Nakangiting tugon nito. At dapat ko sigurong sabihin sa'yo na mas mahal kita kaysa doon sa anumang nadama ko para kay Justine. Bahala ka na kung paniniwalaan mo. Napasinghap itong muli nang kinabig para yakapin ng mahigpit. Let me love you, Chris, sabi pa niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumulo na mga luha niya. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal o kung hindi mo ako mahalin. Wala akong pakialam kung hanggang ngayon mahal mo pa rin ang namayapa mong asawa. It doesn't matter. Mahal na kita bago pa tayo nagpakasal. Putol nito sa pagsasalita niya. At natuwa ako dahil binanggit ni Mami sa harap mo ang tungkol sa kasal. Pinalabas ko na lang na kunwari ay ginawa ko iyon dahil kagustuhan ni Mami. Pero may plano na talaga akong yayain ka magpakasal bago pa man dumating si Mami doon. Natutorbe lang ako dahil nag-worry ako na baka tanggihan mo ako. Baka hindi ko makaya ang sakit kapag nangyari iyon. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Mahal din siya ni Chris, na puno ng kaligayahan ng dibdib niya. God, mahal mo pala ako? Kung sinabi mo agad na mahal mo ako nung hiyain mo ako magpakasal, hindi na natin pinahirapan pa mga sarili natin. Gosh, we're so silly. Napangitiya ito. Ako yung tipo na hindi mahilig magsabi ng I love you. Para sa akin, action speaks louder than words. You have to remember that. Pagkasabi niyo ay niyakap uli siya nito ng mahigpit. Niyakap din niya ito ng mahigpit. Akala ko, nagkita na kayo ni Geraldine.
Pabulong na sabi niya. Inilayo nito ang sarili sa kanya. Geraldine? At bakit mo naman naisip yun? I don't care about that girl. Kaninang umaga tumawag siya sa office. Gusto niyang magkita kami, pero sinupalpal ko siya. Wala na akong dahilan para magkita kami. Sinabi ko rin na huwag na siyang pupunta dito sa bahay. Kahit pa siguro hindi tayo nagkaayos ngayon, hindi pa rin ako titingin sa ibang babae, Layla. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Parang gusto kong himatayin. Biro niya. Yumuko ito and claimed her lips hungrily. Artificial resuscitation daw yon. Ayon dito, pagkatapos na makapagpugtong hiningang halik na iyon. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Layla at Chris. At lagi po nating tatandaan, kapag pagmamahal ay totoo, walang pagsubok ang makakapigil. Sa halip ito nagpapatibay. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.